10 milyon. Kapalitan disenyo mo at pagtuturo sa amin ng anak ko. Miss Chismosang janitress. Nagtaas ng kilay si Vladimir habang nakatingin kay Lana na halos malaglag ng panga sa gulat. Unless, mas gusto mong mag-mop kesa mag-drawing. Nakauwi na siya sa bahay ng tiyahin pero yun pa rin ang paulit-ulit na nagre-replay sa utak ni Lana. 10 milyon? Talaga? Bulong ni Lana. Lana, hoy! Lana del Mundo na ngayon parang wala sa mundo! Sigaw ng kanyang tiya Sabel, kaya dahan-dahan na napangiti si Lana. Natatakot ang tumayo ang kanyang tiyahin. Tiya, ilabas mo ang mga plato. Ako maghuhugas. Dumihan ang mga damit. Ako na maglalaba. Kunin mo na lahat ng listahan mo ng utang. Ako na magbabayad. Kunin mo na rin yung bill sa ospital ng Kambal. Babayaran natin agad yan. Fully paid. Saan ni Lana at masaya pang pumapalakpak habang hindi mapigilan ng kilig na nararamdaman. Nagulat na lamang siya na maramdaman niyang malakas siyang sinampal ng kanyang tiyahin, kaya nahulog siya sa kanyang inuupuan. Aray! Tiya Sabel naman! Sigaw ni Lana dahil sa pagkakasapak nito. Ano? Ikaw na bata ka, sinasabi ko na nga ba eh. Nag-a-addict ka no? Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Sigaw nito dahilan kung bakit napanguso si Lana. Kanina talaga ay sigurado siya. Hinihintay niya lamang to na dumating ngayon dala ang pera para sa kambal na pinsan na nasa ospital. Inalok siya ng kanyang amo ng ganong kalaking kapalit lamang ng pagtuturo dito at pag-guide sa mga professionals para sa disenyong ginuhit lamang niya sa sketchpad nito. Tiya, may 10 milyon na tayo. Mayaman na po tayo. Makakaalis na tayo dito sa todo. Mailalabasan natin sa ospital ang anak niyo dahil sasakit ang dengue. Makakabayad na po tayo sa ospital. Pwede na silang magtuloy sa pag-aaral. Tiya, milyonarya na tayo. Muling nakalasap ng sampal si Lana, dahilan kung bakit naputol ang kanyang naisabihin. Lana! Umiiyak na saad ng OA na tiyahin. Hindi kita pinalaki para mag-addict. 10 milyon? Paano kikita ng 10 milyon ang tagamap lang ng hotel? Ha? 10 milyon problema yon. Paniniwalaan pa kita, pabigat na ba kami? Dahil ba ikaw ang kumakayod sa pamilyang to ay napilitan ka magsyabo dahil hirap na hirap ka ng kumita ng pera para sa pamilyang to? Nagwoling pa ito sa pinakamalapit na pader at iyon ang nadatnan ni Vladimir na kapapasok lamang sa loob ng bahay. Nahuli siya dahil nag-withdraw pa ng paunang perang pambayad kay Lana. Hindi mo siya makukuha! Sigaw ni Tia Sabel na magtama ang paningin nila ni Vladimir at tumarang pa sa harapan ni Lana. Ito ba ang mafia boss? O baka drug lord na humahatak sa'yo sa kasamaan, Lana, kaya ka nababaliw? Kay gwapo pero hindi ako makakapayag na kukunin mo sa akin ng pamangkin ko. O ay nasaan ni Tia Sabel at tumingin kay Vladimir na umasim ang mukha. Ano nangyayari? May sakit ba siya, Lana? Takas ba siya sa mental? Tanong ng amo niya kaya hinawakan ni Lana ang tiyahin at ipinaliwanag dito lahat na halos himatayin pa ito dahil sa totoong nangyari kanina bago sila napunta sa ganitong sitwasyon. Sorry sir, nabigla lamang ang tiyahin ko. Saan ni Lana? Kahit sino naman yata ay magugulat sa ganoong balita. Kanina lang ay muntik siyang masasante ng napakaarting boss. Paano nga bang isang janitress ay naalukan ng 10 milyon na parang isang bayarang babae? Sariwang-sariwa pa sa alaala ni Lana ang nangyari kanina. Dahil kanina lamang sa hotel and condominium na pag-aari ni Vladimir Velasquez, ang kilalang 35 anyos na perfectionist ay maingat ang mga yapak ni Lana del Mundo, isang 27 anyos na dalagang tila hinango kay Cinderella ang buhay. Mag-isa siya habang minamap ang marmol na sahig ng conference room na tiyak na makakarinig na naman ng dumadagundong na sigaw mula sa kanilang amo. Maliit ang katawan at mainhin kung kumilos, ngunit binatak ng katawan sa mabibigat na trabaho. Vladimir Velasquez, pantasyon ng mga babae maging mga binabay. 1 linggo ko na nakikitang galit na galit kasi walang mapiling design sa mga kinuhang architect. Bulong ni Lana habang hawak ang map. Bali-balita na may OCD si Vladimir. Ibig sabihin ay maselan o metikuloso sa bagay-bagay. Ayaw sa kalat, gusto lahat ng bagay ay maayos. Sa isang salita ay perfectionist.
Bagong salta pa lamang talaga si Lana bilang contractual janitress sa kumpanya. Ngunit narinig na niya ang kulog na sigaw ni Vladimir at inalam ang nangyayari sa buong opisina. Sinaulo ni Lana ang mga rules and regulations sa trabaho, maging ang mga chismis tungkol sa kanyang amo. Sus, gising Lana. Bakit ba iniisip mo lalaking hindi nga makatingin sa'yo sa tuwing nagtatagpo kayo sa napakalaking gusaling to? Basta, gawin mo lang trabaho mo, yun lang. Para hindi ka mapagalitan. Wala ka nang pakialam sa problema nun. Uwi ka ni Lana at pinagpatuloy ang ginagawa. Nang sa tingin niya ay natapos ng ginagawa, ay gamit ang sketchpad na itinapon na pag-aari pala ni Vladimir, ay tinapos niyang pagguhit ng isang disenyong walang balak ipakita sa iba. Ay, kailan kaya ulit ako makakapag-aral? Bulong ni Lana. Nangangarap na isang araw ay maabot ng kanyang pangarap. Siya kasi ay undergraduate sa kursong architecture at natigil nang siya ay third year pa lamang dahil hikahos sa buhay at nakikituloy pa sa kanyang tiyahin. Pansin ko lang, ang daming nagkalat na design sa basurahan. Pati itong sketchpad, tinapon na kahit na may laman pa. Bulong ni Lana habang tinutuloy ang halos 4 na araw na niyang tinatapos sa design. Dan, tapos na. Napahinto lamang siya nang bumukas ang sliding door ng conference room, kaya dali-dali niyang ipinasok sa basurahan ang sketchpad na hawak. Ngunit nahulog pala yun nang hindi niya namamalayan. Vladimir Velasquez. May orang hindi lumalapit ang sinuman at palaging 30 minutes early sa bawat meeting nito. Malamig. Hindi yata alam ikurba ang mga labi para sa isang ngiti. Tila hindi tao, kundi isang makina. Literal na walang emosyong lalaki. Parang robot. Good morning, sir. Formal na bati ni Lana. Totoong makalaglag panti ang kagwapuhan ng binata, pero hindi narito si Lana upang kumerengkeng, kundi makaipon ng pera. Hey, Miss Janitress. Napatingin siya dito. May kabugan dibdib niya. Diretsyon tingin. Walang emosyon sa mukha ni Vladimir. May nakita ka bang alikabok sa mesa? Napakunot noo si Lana, sabay iling. Wala po, sir. Wala talagang alikabok, pero fingerprints meron. Lumapit ito lalo. Itong mesa, under the spotlight. Ikatlong panel mula sa kaliwa. Tignan mo kung saan nakatutok ang araw. Halata na may linya ng fingerprints. Kita mo yon? Tanong ni Vladimir sabay turo sa tinutukoy. Napapikit ng ilang beses si Lana sa gulat. Hindi niya ngayon napansin at walang normal na tao ang makakapansin sa kakaunting fingerprints na yon. Hindi ko naman po yun nakita kasi madilim pa kanina at... Sinabi ko bang magpaliwanag ka? Hindi mo nakita kasi hindi mo nilinis na maayos. Malamig na putal sa kanya ni Vladimir. Ikaw ang bagong janitress, tama? Ngayon lang kita napansin at baguhan ang mukha mo. Napangangalalo sa gulat si Lana dahil sinong CEO ang mapapansin o maaalala ang mukha ng mga empleyado niyang baguhan pa lamang. Nawiwirduhan na si Lana kay Vladimir. From now on, ikaw ang in-charge sa executive floor. Lahat ng sulok. Wala akong gusto makita kundi reflection ko sa bawat surface. Paliwanag. Gusto kong malinis at hindi na ito maulit pa. Ani pa nito habang naupo na sa pinakagitnang upuan. Hindi agad nakasagot si Lana. Maliwanag? Ulit ni Vladimir, mas madiin na. Opo, sir. Sagot ni Lana. Tinapunan lang siya nito ng isang huling tingin. Sa susunod, magplansya ka ng uniform mo. Kababae mong tao, gusto't-gusto ang suot mo. Hindi ko gusto ng empleyado maasim. Pinigilan ni Lana na umangal. Halos papikit-pikit ang isa niyang mata para pigilan ang sumagot ng pabalang. Baka mawala na naman siya ng trabaho. Yes, sir. Bulong niya at nagpeke ng ngiti. Halos magsugat ang palad niya sa pagkakakutom pero sa isip na iyon. Okay na to. At least, hindi ako sinigawan. Tiis lang, Lana. Tiis lang. Ilang sandali pa ay tama si Lana. Dumagundong ang loob ng conference room. Ano? Wala pa rin. Umuugong ang buong conference room ng Velasquez Enterprises. Sa bawat sigaw niya, napapapikit ang mga board of members sa loob. I'm so sorry, sir. Wika ng kanyang sekretaryang si Yelena. Hindi sorry ang kailangan ko.
kundi isang perpektong disenyo. This, mariing bulong niya bago ibinagsak ang papel sa mesa, is to rush again. Tahimik ang silid, walang kumikibo. Magagaling at award-winning ang team ng architects, pero kahit gaano kaganda mga disenyo, may hinahanap si Vladimir na hindi niya maramdaman, pati sa sarili niyang gawa. Kaya tinalikuran niya ang propesyon at piniling magtayo na lang ng negosyo. Pinagkatiwalaan ko kayo. Patuloy niya, malamig ang boses. Pero wala pa rin nakakakuha ng vision ko. Ilang beses ko bang kailangang ulitin? Hindi ito basta hotel. Ito ang magiging mukha ng imperyo ko. Nais kong perpekto to. Tahimik pa rin ang lahat. Call the best. Baka meron pang mas may kaalaman at makakapagbigay sa akin ng magandang design. Wala akong pakialam kung magano. Gusto kong maperpektong imperyong to. Saan ni Vladimir, subalit natigilan siya nang mapansin na may sketchpad sa ilalim ng mesa. Kinuha niya ito dahil nakabuklat at halos manlamig ang kamay niya na makita ang disenyo. Sinong gumawa nito? Tanong niya sa sekretarya. Sir, yan po yung sketchpad niyo na tinapon niyo. Baka po ikaw. Ani ng sekretarya. Hindi akong gumawa ng drawing na yan. Tatanungin ko ba sa'yo kung ako may gawa niyan? Hanapin mo ko sino. Ilang minuto lang, pinatawag ang buong architectural department. Wala sa inyong gumawa ng sketch na to? Tanong ni Vladimir, tinataas ang papel. Natahimik ang lahat. Sa kabilang dako ng gusali, sa may service area sa basement, may ibang mundo doon sila na. Tahimik siya sa sulok ng pantry. Wala siyang pakialam sa ingay sa taas. Wala rin siyang alam sa galit ng CEO. Lumapit ang isa pang janitor, si Sassy. Ang binabaeng kapitbahay nila sa Tondo. Ang dahilan kung bakit siya nakapasok dito. Hoy! Halika ng bakla ka. Samahan mo muna akong maglinis sa opisina ni Sir Yami. Huli nilang nilinis ang opisina ni Vladimir. Nagpatulong na ang kaibigan niya dahil takot ito na hindi malinis na maayos ang opisina. Wow! Namamangha ni Lana na makapasok sa loob ng opisina ni Vladimir. Napakalinis ng opisina nito. Minimalist. Halos makita ng refleksyon niya sa mga marmol na naroon sa sobrang kintaba. Diba? Dinag pang isang babae sa linis ng opisina. Minsan nga nagalit sa akin dahil may konting alikabok sa mesa. Aba, ang ending siya na naglinis sa buong opisina niya. Tumatawang saan ni Sassy. Napailing na lamang si Lana at nalipat ang tingin sa picture frame ng isang batang lalaki na may suot na salamin at nasa edad na 10 taon. Sino to? Tanong ni Lana. Si Sir Vincent, anak ni Sir Vladimir. Parehas niyang may OCD, perfectionist din. Saan ni Sassy? Oo nga pala, chismis dito. Hiwalay daw yan sa akin nakasama matagal na. Parang baby pa lang to si Sir Vincent dahil siguro masyadong maselan. Siya lang daw nagpalaki sa anak niya. Gwapo nga pero napakasela naman. Daldal ni Sassy. Yes, hiwalay kami. Nanlaki ang mga mata ni Lana at Sassy na marinig ang boses si Vladimir sa pinto. Sir! Sabay na saan ni Lana at Sassy. Sinut ko pa ni Lana ang kaibigan dahil napakadaldal nito. Hindi na nga quality ang trabaho niyo. Mga chismosa pa kayo. Malamig na saan nito. Lumakad si Vladimir papasok. Mabagal. Kontrolado ang bawat hakbang. Tumigil lang siya sa harap nila. Mataas pa rin ang tingin, pero mababa ang tono ng boses nang magsalita siya ulit. Alam niyo ba kung ano pinakaayaw ko? Tanong niya. Yung pinag-uusapan ng buhay ng iba kahit hindi niyo sila lubos sa kilala. Napayuko si Lana at Sassy dahil tiyak na galit si Vladimir. Nagpatuloy ito. Hindi ko kayo kilala, pero sa ilang segundo pa lang, alam ko na hindi ko na kayo kailangang makilala pa. Tumalikod si Vladimir at sumenya sa sekretarya na biglang sumulpot sa may pinto. Escort them out. Ayusin ang papers nila. Ayoko na silang makita sa company ko. Hindi makapagsalita si Lana. Parang lumubog ang buong paligid. Naramdaman na lang niya ang paghawak sa siko niya ni Sassy. Mahina, nanginginig. Ngunit napansin ni Lana ang hawak ni Vladimir ni sketchpad. Mahihiya pa sana siyang kunin, subalit ang maaalala na natanggal na siya sa trabaho ay hindi na siya nagpigil pa. Sasagarin na niya ang katapangan. Sir,
Akin na yung sketchpad ko. Saad niya at kinuha yun sa kamay ni Vladimir at inirapan ito. Niyakap niya ang braso ni Sassy na nagulat sa ginawa niya. Halika na, Sass. Umuwi na tayo. Saad ni Lana, subalit ang ihahakbang na niyang paa ay may mainit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak ni Vladimir sa braso ni Lana. Bitawan niyo ako, sir. Mariin niyan sabi. Hawak pa rin ang sketchpad sa dibdib niya na para bang kung maagaw pa yon ay mawawala ang natitirang dangal niya. Tahimik si Vladimir na natiling seryoso ang mukha. Sa'yo to. Ibig sabihin, ikaw ang gumawa ng disenyo ng flagship hotel dyan? Tanong ni Vladimir, dahan-dahan ang tono. Hindi po ba malinaw sinabi ko kanina na sketchpad ko to? Nakita ko sa basurahan niya 5 araw na nakakalipas. Pinulot ko kaya akin na. Mataray na sabi ni Lana, hindi na kayang pigilan ng sariling bibig. Sorry kung napag-usapan namin ang tungkol sa buhay niyo. Sorry kung hindi quality ang trabaho namin. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala akong utak na pwede mong pagdudahan ng kakayahan ko kahit janitress lang ako. At hindi ibig sabihin noon, wala akong karapatang mag-sketch ng magandang disenyo. Gusto niyang umiyak, pero hindi niya ibibigay ang luha sa harap ng lalaking ito. Hindi agad sumagot si Vladimir. Tinitigan lang siya, parang may binabasa sa mga mata niya. Hanggang sa biglang sinabi nito, hindi ka pwedeng umalis. Napapitlag si Lana. Excuse me? Huminga ng malalim si Vladimir, saka tumingin sa sekretarya sa gilid. Cancel the termination papers. Sir? Tanong ng sekretarya, halatang nalito. Ang sketchpad ay kinuha ni Vladimir ulit, pero sa pagkakataong ito ay mahinahon siya. Binuklat niya ang pahina. Ganito ang hinahanap ko. Simulat sa pool. Walang kaartehan. Walang sobra at wala ring kulang. I didn't care kung sinong gumawa. O kung janitress lang may gawa, basta gusto ko tong gawa mo. Saad ni Vladimir. Tumingin siya kay Lana at nagsalitang muli. Ikaw, ang unang naka-perfect ng gusto ko. Napakunot noo si Lana. Bakit? Dahil lang ba sa drawing ko? Hindi na kami matatanggal sa trabaho? Mabilis ang sagot ni Vladimir. Yeah. Natigilan si Lana. Parang may kumiliti sa loob niya. Gusto kong magkaroon tayo ng meeting. Gusto kong magpaturo sa'yo. Saad ni Vladimir. Sir, pasensya na. Sabat ni Lana. Hindi mo na ako empleyado ngayon. Tinatanggal na nga kami kanina, di ba? Then, I'm rehiring you. Mariing sagot ni Vladimir. Pero hindi bilang janitress, kundi junior consultant / tutor. Po? Ha? Bulalas si Lana dahil sa biglang pagbabago ng mga nangyayari. Isa akong architect, subalit matagal ko nang tinalikuran yon. Simula nang maramdaman kong walang buhay ang mga gawa ko. Walang emosyon na ngayon ay nangangamba akong matutulad sa akin ng anak ko, kaya nais kong magpatulong sa'yo. Saan ni Vladimir, dahilan kung bakit mas lalong natigilan si Lana. Tutor? Windang na tanong ni Lana. Doon inalok sa kanya ni Vladimir ang perang tiyak magpapabago ng buong buhay ni Lana. 10 milyon. Kapalit ang disenyo mo at pagtuturo sa amin na anak ko. Miss Chismosang janitress. Nagtaas ito ng kilay habang nakatingin kay Lana na halos malaglag na ang panga sa gulat. Unless, mas gusto mong mag-map kesa mag-drawing. 10 milyon kapalit lamang ng pagiging tutor nito at ng anak nitong si Vincent. Lana del Mundo, welcome to my world. Sad pa ni Vladimir. Nagsimula ang bagong kabanata ni Lana del Mundo, dalang paunang bayad ni Vladimir para matulungan ang tiyahin at mga anak nito habang siya'y tumutupad sa tungkulin kay Vladimir. 1 linggo pagkatapos noon ay unti-unting niyakap ni Lana ang tungkulin. Instant milyonarya ang janitress. Yung kulay ng labi po, gusto ko neutral pero may dating. Hindi matapang sa mata pero hindi rin boring. Huwag yung lalagyan ng abstract na parang sinabuyan lang ng pintura. Gusto ko yung simple lang, tapos subukan nating ipa-approve kay Sir Vladimir. Wika ni Lana habang nakatingin sa 3D render ng prototype design na gawa ng design team ni Vladimir. Nasa design studio siya ng Velasquez Enterprises.
May sariling ID, laptop, lamesa, at cubicle. Mas malaki pa kaysa sa buong silid na tinutuluyan niya dati sa bahay ni Tia Sabel. Nakatingin sa kanya ang team ng mga arkitektong dati iniidolo lang niya sa mga artikulo at feature videos. Pero ngayon, sila ang nakikinig sa kanya. Miss Lana, how about po sa bawat kwarto ng hotel? Tanong ng isa habang pinapakita ang Wrap 3D. Simplehan lang siguro. Yan naman yung gusto ni Sir Vladimir eh. Sagot ni Lana. Saka lumapit at inedit ang file mismo. Ayaw no na pagpasok ng tao, may intimidate sila. Gusto nun parang niyayakap sila ng lugar. Gusto rin niya naramdam ng mga kliyente na pwede silang mangarap dahil sa maaliwalas na disenyo ng lugar. Tahimik ang paligid. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likod. Pakinggan niyo ang bawat sasabihin ni Lana. Simula ngayon, disenyo niya masusunod. Di na ako ang tatanungin niyo tungkol sa design, kundi si Lana. Maotoridad na sabi ni Vladimir, kaya halos malaglag ang panga ng lahat. Samantalang pasimpleng humawak sa kanyang puso si Lana dahil sa sobrang bilis ng pintig nito, lalo kapag malapit lamang si Vladimir. Lana. Tawag agad niya nang pumasok ito sa opisina niya. Sir Vladimir, pinatawag mo raw ako? Kinakabahan sa ni Lana. Mukhang nakapag-adjust ka naman makipagsalamuha sa mga architects at engineers. Ready ka na ba? Simula next week, sa akin ka natutuloy dahil naipaalam naman na kita sa tiyahin mo. Seryosong saad nito, napalunok si Lana. Dahan-dahan na iniabot ni Lana kay Vladimir ang sketchpad na pinagsulatan niya ng kondisyon. Kinagat niya ang labi habang nag-aalangan. Ano to? Tanong ni Vladimir, seryoso nakatingin. Sir, bago po ako tumira sa penthouse niyo, may mga rules akong gustong linawin muna. Wika ni Lana. Itinaas ni Vladimir ang kilay, saka kinuha ang sketchpad. Binuklat niya yon at nagsimulang basahin, habang si Lana naman ay nagmamadaling umalis dahil sa kahihiyan. Rule number 1. Bawal akong pakailaman kapag kumakain ako ng tuyo at itlog. Kahit amoy, tiisin niyo. Umarte ka pa man din, sir. Napatigil si Vladimir na mabasa yon ang isip. What is this? Nalilitong tanong niya at pinagpatuloy ang pagbabasa ng sulat kamay ni Lana. Rule number 2. Kapag may utos kayo, dapat may kasamang please at thank you. Hindi po ako robot na nakaprogram para sa inyo lang. Alam kong perfectionist kayo, pero kayo po ang may papor sa akin. Rule number 3. Bawal kayong tumingin habang nag-sketch ako. Nai-stress ako kapag may audience. Feeling ko quiz bee at tinitignan kung tama ang sagot ko. At sa huli, Rule number 4. Pinakamahalaga sa lahat. Bawal na ma-inlove ang amo sa janitress/tutor. Halos 4 na beses binasa ni Vladimir ang sulat ni Lana at sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla siya natawa. Unay mahina lang, parang pinipigilan. Pero kalaunan ay lumakas hanggang sa ma-realize si Vladimir ang malakas sa pagtawa. Oh my God, she's crazy. Pareha sila ni Tia Isabel na pinagkamalan pa akong mafia boss dahil inalo ko ng 10 milyon sila na. Natatawan sa ni Vladimir habang tinatakpan ng mukha gamit ang sketchpad. Sa lahat ng rules, yung huli ang pinaka-ridiculous. Ngunit napatitig si Vladimir sa kisame. Pumipintig na malakas ang kanyang puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ipinakita siyang emosyon. Ulit. Fine. Sagot ni Vladimir habang pinipirmahan ng sketchpad kung nasa ng rules ni Lana. Pero sa rule number 4, hindi ako nangangako, Lana. Ngumisi si Vladimir. 1 linggo pa mula na maging junior consultant si Lana, pero pakiramdam niya ay isang buong mundo na ang nagbago. Hindi na siya natutulog sa lumang kwarto nila sa Tondo, bagkus ay sa malaking penthouse na pagmamay-ari ni Vladimir simula ngayong araw. Doon niya nakilala na mas malapitan ang anak nitong si Vincent Velasquez. Isang batang lalaki na parang mini Vladimir. Pareho ng tindig, pareho ng titig, pareho ring parang may stick na nakalagay sa likod dahil laging diretso at matikas kung tumayo. At higit sa lahat, parehas na malamig ang boses. Good morning po.
Bati ni Lana na makitang pumasok sa loob ng dining si Vincent. May suot itong malinis na polo at shorts na plantsyado pa. May suot pang salamin at nakakunot ang noo. Good morning. Sagot ng bata. Napakurap si Lana. Oh my gosh, carbon copy nga ni Sir Vladimir. Vincent. Tawag ni Vladimir mula sa dining table habang nagbabasa ng mga reports. This is Miss Lana Del Mundo. She will be staying with us from now on. Maging mabait ka at sundin ang sasabihin niya. Lalo pat siya na magtuturo sa art class mo. Tumigil si Vincent sa paglalakad. Tinaas ang tingin sa kanya. Sa kamarahan naglakad palapit. Tila may silent investigation na nangyayari sa mga mata ng bata. New staff? Tanong ni Vincent, malamig ang tono. Ngumiti lang si Lana bago sumagot. Yes po, parang gano'n na nga. Or, putol ng bata. New mommy? Halos malaglag ang panga ni Lana, samantalang kalmado lang si Vladimir. Po? Gulat na tanong ni Lana. Why? Gustong-gusto mo na bang magkaroon ng bagong mommy? Tanong naman ni Vladimir. I mean, para hindi lang tayong dalawa na sa family tree project ko. Yes, gusto ko na po. Nonchalant na sagot ni Vincent na para bang napakadaling ibigay ang sinabi nito at tumingin kay Lana. Dad, you're 35 and still single. Wala kang balak na mag-asawa? Halos sumakit ang ulo ni Lana dahil sa klase ng pag-uusap ng dalawa. Hey, Miss Lana, are you single? Please, date my father. He's rich. Saan nito? Dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Lana. Vincent! Saway ni Vladimir. Halatang hindi inaasahan ang sinabi ng anak. Pero hindi natinag ang bata. What? She's living here na simula ngayong araw. Therefore, she's my new mom. Ngayon ka lang po nagdala ng babae dito. Kaya i-assume na, karelasyon mo siya. Napamulagat si Lana. Sir Vincent, hindi po. Hindi ganyan. Umiling pa si Lana. Nag-a-assume lang. Sagot ng bata na parang nagliliti sa korte. Napaluhod si Lana para kausapin ito. Hindi ako kapalitang mahami mo. Tumango-tango si Vincent pero bigla ulit sumagot. Yeah, kasi mas bata ka. You look young. Hindi na po ako magugulat kung hindi mo type si Dad kasi matanda na siya. Ha? Halos lumuwa ang mata ni Lana. Vincent! Mahina pero nananariwa ang boses ng ama. Huwag kang magbiro ng ganyan. I'm not joking, Daddy. Tignan mo po si Miss Lana. Mukha siya mabait at maganda. Unlike you. Sagot ni Vincent. Sabay tingin ulit kay Lana at gumiti ng kaunti. You're my new mommy, and that's final. Hindi alam ni Lana kung iiyak ba siya, tatawa o tatakbo palabas ng penthouse. Pero ang sigurado siya ay ramdam niyang unti-unti na siyang tinatanggap ng batang carbon copy ni Vladimir kahit pa nakakatawa ang paraan. Junior consultant siya sa Dream mong flagship hotel. Shooter mo rin dahil nais mong maging architect, hindi ba? Tanong ni Vladimir. Natauhan na si Vincent. Samantalang namangha si Lana dahil ito pala nagpumilit sa ama na magpatayo ng isang flagship hotel. Lumipas ang ilang araw mula na lumipat si Lana sa penthouse. Unti-unti niya nakikita ang tunay na pamumuhay ng mag-amang Velasquez. Para silang dalawang robot na programmed lang sa trabaho at ang routine ay gumising, kumain, tapos kanya-kanyang mundo. Napakatahimik na tila lalagnatin si Lana. Napapaisip si Lana tuwing umaga habang nasa dining. Para akong nasa library, hindi sa bahay. Ang ganda nga ng penthouse pero parang walang kakulay-kulay. Para bang bawal tumawa o mag-ingay man lang. Isang hapon, habang naghahanap ng folder sa study room ni Vincent, aksidente niyang nabuksan ang isang malaking drawer. Doon niya nakita ang isang makapal na sketchpad. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Puno ng drawing, mga gusali, mga hotel, mga bridges, ang linis, ang pulido, ang ganda. Pero, walang emosyon. Mahina niyang bulong. Parang may kung anong malamig na dumampi sa kanya habang pinagmamasdan yun. Dahil nga naging abala sa project ng flagship at sa nalalapit na interview para sa pagsisimula ng project, ay hindi pa rin niya maturuan sa mag-ama dahil hindi niya rin naman alam kung ano ang ituturo dito. Don't touch my sketches!
Malamig na boses ang narinig niya mula sa likod. Nagulat si Lana. Halos mabitawan ng sketchpad. Si Vincent pala. Nakahalukip-kip ito, nakatingin sa kanya na para bang nahuli siya sa isang krimen. Sorry Vincent, nadapa ako, nabuksan ko lang. Pagsisinungaling ni Lana. I hate liars. Alata nagsisinungaling ka po. Saan ni Vincent? Kaya napabuntong hininga si Lana. Anyways, those are mine. Do you like it? Maganda. Ang galing mo, pero parang may kulang. Saan ni Lana? Nakunot ang noon ng bata. Kulang? They're perfect. Straight lines, balanced proportion. Parang magawa lang din ni Dad. Kaya nga nagtataka ako kung bakit kailangan pa niya ng tutor pagdating sa pagdodrawing. Magpipinta ka lang naman, and then done. Tapos na. Hindi ko kailangan ng tutor. Bakit pa kung pwede naman siya pero busy siya lagi? Umupo si Lana sa tabi nito at ngumiti. Kaya nga, perfect. Pero malamig. Alam mo kung bakit? Umiling ang bata. Dahil walang puso, walang feelings. Tama, alam ko nang kulang sa artwork niya ng daddy mo. Alam ko nang una yung dapat matutunan bago magpinta upang sa ganun, matapos yung pangarap na nais yung marating. Itinuro niya isang drawing nito. Tignan mo to. Sobrang pulido. Pero kapag tumingin ng tao, hindi niya mararamdaman na welcome siya. Para bang ipinapakita mo lang na magaling ka at magandang gawa mo pero walang feelings. Pero hindi mo sila niyayakap. Tahimik si Vincent. Tila napaisip. Then, how do I put feelings? Napangiti si Lana. Ipikit mo mga mata mo. Isipin mo kung sinong papasok sa building. Anong gusto mong maramdaman niya? Gusto mo bang ma-inspire siya? Gusto mo bang parang uuwi siya? Kung ano nasa puso mo, yun ang ilalagay mo. Sounds complicated. Hindi ko naman alam kung anong iisipin ng isang tao at isa pa wala naman akong pakialam sa ibang tao. Reklamo ng bata. Hindi naman. Basta't marunong kang magmahal, madali yon. At isa pa, kailangan mo i-consider ang feelings ng iba sa ganitong bagay. Lalo pa kung involved naman sila sa nais mong maipatay yung gusali. Basta kapag marunong kang magmahal, madadalian ka lang. Uwi ka ni Lana. Biglang natingilan si Vincent. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Love. Ang alam kong pagmamahal, pera, katahimikan. Yun ang pinaparamdam ni Dad sa akin. Pero I think you can teach me that. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay may isang taong nakikinig sa kanila. Love, ano bang pagmamahal maliban sa pag-iwan kapag nagsawa na? Mahinang tanong ni Vladimir. Nang gabing yon, habang pinagmamasdan ni Vladimir mula sa pinto ang anak at si Lana na magkasamang nagdodrawing sa sahig, may kakaibang naramdaman siya. Ganito, ang assignment mo magpinta ng simpleng bahay lang at anong nais mong disenyo sa loob. Saan nila na kay Vincent? Ang dali naman. Mayabang na saan nito. Ako ang kalaban mo. Gagawa din ako at ikukumpara natin ang layout ng isa't isa at tatanungin ang opinyon ng iba kung sino mananalo. Nakangiting saan ni Lana, kaya naman sa unang pagkakataon ay tumawa si Vincent. Competition ah. Matatalo kita. Bulong ni Vincent. Natawa si Lana. Vincent, tawag ni Vladimir. It's late. Go to bed. Yes, Dad. Sagot ng bata. Pero bago tumayo ay bumaling ito kay Lana. Good night, Mommy. Halos lumuwa ang mata ni Lana at uminit ang buong mukha. Lalo pat narinig pa talaga ni Vladimir. Vincent, paulit-ulit na. Hindi ako mami mo. Ngunit gumiti lang ang bata at tumakbo papunta sa kama nito. Nang makalabas sila sa kwarto ni Vincent ay tahimik silang naglalakad. Nanatili si Vladimir. Nakatingin kay Lana. May bakas ang ngiti sa kanyang labi. He likes you. Napakurap si Lana. Ewan ko nga kung bakit ako tinatawag na mami, Sir Vladimir. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Lana. Hindi mo na kailangan pang maging formal kapag nasa bahay lang tayo. At tungkol kay Vincent, kung bakit tinatawag kanyang mami. Ikaw lang kasi ang nagpatawas sa kanya at nagaya ng competition sa kanya. Nabubuli talaga si Vincent katulad ko ng mga bata pa lang ko kasi hindi kami marunong makisama sa mga tao. Kaya nga ako nagsika para hindi ko maranasan na makisama sa mas mataas sa akin. Pero nang mapansin ko, gumagaya na sa akin si Vincent. Natakot ako na magaya siya sa akin na.
Niloloko lang dahil hindi kaya makisama sa kapwa. Sagot ni Vladimir. Malamig pa rin ang tono pero may bahid ng emosyon. Napatitig sila na sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat sa mga mata ni Vladimir. Hindi lang pagiging amo, kundi pagiging ama na sabik na makitang masaya ang anak. Bago ko simulan ng pagtuturo, pwede bang malaman kung bakit? Bakit ayaw mo nang ituloy ang pagiging architect? Narinig ko kasi yun sa mga empleyado. Saad ni Lana na makaupo siya sa living room. Chismosa ka talaga, no? Tanong ni Vladimir, ngunit naupo naman siya sa kabilang dulo ng sofa. Napatingin si Vladimir sa kawalan. Tila naglalakbay ang isip pabalik sa mga laala na pilit na niyang nilibing sa ilalim ng trabaho, proyekto at pananahimik. Alam mo, Lana, Panimula niya, pero natigilan. Napabuntong hininga siya at bagyang tumagilid. Umiwas ang tingin. hindi naman ako laging ganito. Perfections pa rin pero sakto lang. Tahimik si Lana. Hinihintay ang susunod na mga salita. Pero nang maghiwalay ang mga magulang ko, noong 5 taong gulang ako at napunta ako sa pangangalaga ng ibang tao, parang biglang gumuho lahat. Hindi lang bahay ang nawasak, pati yung ideya ko ng pamilya. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay, bagong pamilya. At dahil palipat-lipat ako ng tahanan, nasaksihan kong kasiyahan nila samantalang ako, naiwan ako. Parang iniabot lang ako sa mundo. Tapos bahala na ako sa sarili ko. May mana lang, hindi minahal. Napalunok si Lana. Ramdam niya ang bigat sa tinig nito. Hindi ito galit, kundi pagod na. Tila ito ang dahil kung bakit nais niyang palagi maging perpekto. Lumaki ako may bahay, may pera, pero walang tahanan. Walang yumayakap, walang nagtatanong kung ayos lang ako. Walang nagtuturo kung paano magmahal, kung paano magsimula ulit kapag wasak ka na. Natutunan kong mag-survive, hindi magmahal. Anya, at natawa na mahina. Tila maging ang pagtawa ay walang kalaman-laman. Tahimik pa rin si Lana. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil ayaw niyang putulin ang pagkakataong ito na marinig ang tunay na Vladimir. Hanggang sa dumating si Mia, ina ni Vincent. Akala ko ito na, magbabago ang lahat. Akala ko, pag nagmahal ako sa paraan na alam ko, matatanggap ko rin yung pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Pero hindi. Iniwan ako. Sinabing, kulang ako. Wala raw akong emosyon. Hindi ko raw alam kung paano maging partner. At iniwan pa sa akin si Vincent na hindi ko rin alam kung paano palalakihin. Mabigat na saad ni Vladimir. Lumingon siya kay Lana at sa unang pagkakataon, kitang-kita niya ang punit-punit na damdamin sa likod ng malamig na maskara ni Vladimir. Simula noon, Lana, tinanggap ko na. Siguro, hindi talaga ako marunong magmahal. Siguro, hindi talaga ako para sa pamilya. At siguro, kahit gaano ko pa gustuhin, wala akong may bibigay na pagmamahal sa anak ko dahil wala naman ako naranasan noon. Saad pa ni Vladimir. Ngumiti si Lana at natawa. Mahal mo siya. Walang magulang na hindi mahal ang anak. Hindi ka magiging concern sa kanya kung hindi mo siya mahal. Wala namang magulang na alam agad maging magulang pero ikaw ang magdidesisyon kung paano putulin ang cycle sa pamilya mo, Vladimir. Kung hindi naging mabuting magulang ang mga magulang mo, dapat ganun ka rin ba? Bulong na tanong ni Lana. Nagpatuloy lang si Vladimir habang gulat sa sinabi ni Lana. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko na tinuloy ang pagiging architect. Puro emosyon kasi ang kailangan sa sining. Puso, damdamin. At na-realize ko, hindi ko yun kayang ibigay. Laging tama ang sukat, pero laging kulang sa feelings. Katulad ng sinabi mo kanina. Kaya pinili kong magpatakbo na lang ng negosyo. Walang damdamin, walang sakit, walang expectations. Kaya nga kinuha kita. Dahil, tila sa unang pagkakataon, ang basurang sketchpad na yun naglalaman na walang emosyon kong gawa, ay nagkaroon ng kaisa-isang gawa na may pagmamahal. At gawa mo yun, Lana. Hindi na napigilan ni Lana ang mapaluha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ramdam niya ang pagkawala ng isang batang Vladimir na gustong-gustong mahalin pero hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. Vladimir, mahina niyang tawag. Hindi mo ba napapansin?
Sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo, sa lahat ng iniwan ka, nandito ka pa rin. Buo. At higit sa lahat, may batang lalaki sa kwarto na ang tanging pangarap ay mapansin at mahalin ka. Kung hindi ka marunong magmahal, hindi mo sana ako kinuha para matuto ng emosyon nais mo. Hindi mo sana pinilit na maging mas mabuting ama kahit hirap ka na. Napatingin si Vladimir sa kanya. Ngayon ay may bakas na ng luha sa sulok ng kanyang mga mata, pero pinipigilan pa rin. Hindi mo kailangan maging perpekto at hindi mo kailangang ibigay lahat. Minsan sapat na ang pagsisikap. Bulong ni Lana. Natahimik silang dalawa. Tumayo si Lana, lumapit sa kanya, at sa dahan-dahang kilos, inilapat ang palad sa balikat ni Vladimir. Hindi ka masamang ama. Natututo ka pa lang, at yun ang mahalaga. Saglit na pumikit si Vladimir, sa kamarahan tumango. Lana. Tawag ni Vladimir. May nais siyang patunayan. Hinawakan ni Vladimir ang braso ni Lana at biglang hinatak papalapit. Wala ng salita. Ang kanyang mga labi ay mabilis na dumampi sa labi ni Lana. Ang halik ay puno ng init at emosyon. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga katawan. Si Lana, nagulat, ngunit hindi tumanggi. Nagpasabay sa daloy ng halik. Nang maghiwalay sila, ang mga mata ni Vladimir ay naglalaman ng tanong at pagnanasa. Wala naman yan sa rules mo. Bulong ni Vladimir. Ngumiti siya, nanginginig ang labi. May bagong damdamin sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Pumasok sa kwarto niya si Lana na lutang at nangingiti habang hinahawakan ang labing hinalikan talaga ni Vladimir. At doon niya naisip na baka hindi lang ang flagship hotel ang kailangan ng bagong disenyo. Baka pati ang buhay na mag-ama. Kinabukasan, sa gitna ng press conference sa site ng flagship hotel, halos hindi makapaniwala si Lana na siyang pinatabi ni Vladimir sa kanya kasama si Vincent. So, she's your girlfriend? Tanong ng isang reporter. Puno ng intriga dahil nasa likod ni Vladimir si Lana imbes ang sekretary nito. Nagtaas ng kilay si Vladimir at diretsong tumingin sa kamera. No. Napayuko si Lana. Ramdam ang init ng mga matang nakatingin sa kanya. Bumubulong ang mumunting tinig sa isip niya. Siyempre, ano bang inaasahan ko? Halik lang naman yun. Bakit ako nag-a-assume? Assumera ba ako? Para sa kanila, si Vladimir lang ang bida ngayon. At ako? Bayad lang ako para sa design na to. Para magturo at baka para mahalikan din ito. Hindi ako kabilang sa mundo niya. Ngunit hindi pa doon natapos si Vladimir. Sa susunod na tanong ng isang reporter. So, Mr. Velasquez, sinong utak sa likod ng design? Napahinto si Lana at saka ngumiti ng tipid. Lana Del Mundo. My personal junior consultant. Siya ang utak sa design na to at kasama ng mga professional sa team ko. Nabuo namin ang pinaka-final na mukha ng imperyo to. Sagot niya. Diretso, buo, walang pag-aalinlangan. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong lugar. Halos malaglag ang panga ni Lana. Hindi niya ina-expect na talagang sasabihin ni Vladimir na siya nag-design ng hotel. Akala niya ay aangkin nito ang design niya, lalo pat bayad naman siya dito. Dahil doon ay kumabog ng malakas ang puso ni Lana. Ang lalaking to. Of course. Ang akala ko gano'n ang mga mayayaman. Gusto nila ng pinupuri. Mga proyektong hindi nila ginawa, inaangkin. Lahat ng effort ng iba. Kanila ang spotlight pero iba si Vladimir. Ibinigay niya ang credit sa akin. Why not reveal the official 3D approved design? Singit ng isa pang reporter. Dahil nais ko ang mga mayayaman at aming mga investors at future investors na magulat. Ang itinatayo namin dito ay hindi lang basta isang gusali, kundi isang simbolo ng pakiramdam ng isang tahanan. Nakangiting saad ni Vladimir at tumingin kay Lana. Halos mapalunok ang dalaga habang pinagmamasdan ito. Ang tindig, ang boses, ang karisma, hindi may kakaila. Wala ni katiting na pagdududa. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Lana. Kakaibang kabog. Napakagwapo niya habang nagsasalita.
At napakadelikado para sa puso kong bilyonaryong to. Bulong ni Lana. Kaya nga, ang kinin mo ng daddy ko bago pa siya maagaw ng iba. Saad bigla ni Vincent na narinig ang sinabi ni Lana. Muling ngumiti si Vincent. Nahuhulog ka na sa daddy ko. Huwag ka na magkaila pa. Hindi ako nahuhulog. Sigaw ni Lana at nagulat ang lahat kaya ang ilang kamera ay nakatutok na sa kanya. Nahiya naman siya dahil sa biglaang pagsigaw. Sorry. Saad ni Lana kay Vladimir kasi nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Kung kumakain lang ng buhay na tao ang lupa, ay magpapalamo na si Lana dahil sa kahihiyan. Matapos ang interview, ay hindi na makatingin na maayos si Lana kay Vladimir. Isang linggo matapos noon, ay nakalatag sa mesa ng design studio ng Velasquez Enterprises ang dalawang gawa. Isang simpleng bahay na dinrawing ni Vincent at ang version naman ni Lana. Parehong pulido, parehong maganda, at parehong walang pangalan. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa. Tanging sila na lang at si Vincent. Alright. Malamig na sa ni Vladimir habang nakatayo sa gitna. Gusto ko ng honest opinion na lahat. Which design connects more to people? Isa-isang nagsalita ang mga arkitekto. May ilan na pumili sa gawa ni Vincent, ngunit mas marami ang tumuro sa gawa ni Lana dahil simple pero may init, may kwentong naisiparating. Hindi eksakto ang mga proportion, sabi ng isang architect. pero there is warmth. Sobrang kalmado. Parang gusto mong pumasok agad sa loob at tumira dito. Habang bumuboto ang lahat, halos hindi gumagalaw si Vincent. Tahimik ito nakaupo sa gilid ng opisina ni Vladimir. Naghihintay ng resulta. Dalawa sila ni Lana, nakakunot ang noo. At nang ipahayag na mas pinili ang gawa ni Lana, tumikim si Vladimir. Final verdict. Saad nito nakapapasok lang sa loob. The winning design is this one. Itinuro niya ang gawa ni Lana. Nanlaki ang mga mata ni Vincent para siyang binuhusan ng malamig na tubig. What? Bulalas ng bata. Agad na tumayo. Hindi pwede yun, Dad. Kung precision ang basehan, mas maganda yun sa akin. Ang walls ko perfect ang proportion. Ang angles ko walang mali. Ang linis ng gawa ko. Tahimik lang si Lana. Pinagmamasdan ng anak ni Vladimir na tila ngayon lang nakaramdam ng pagkatalo. Vincent, malumanay na sabi niya. Hindi lahat tungkol sa kung gaano kapulido ang linya. Minsan, ang tanong, mararamdaman ba ng tao na bahay yun o gusali lang? Pero umiling si Vincent na natiling galit. I don't get it. Ang ganda rin ng gawa ko. Bakit natalo ako? Lumapit sila na sa kanya at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Alam mo, parte ng pagkapanalo ang pagkatalo. Napakunot ang noo ng bata. How? Kung hindi ka marunong matalo, hindi mo malalaman kung paano manalo ng may puso. Ang talo, natututo. Ang panalo, nagbibigay ng lakas ng loob. Pareho silang kailangan. Kasi kung puro panalo lang, walang matututo at mag-i-improve. At kung puro talo lang, walang pag-asa. Naiintindihan mo? Nakangiting tanong ni Lana. Isa pa, wala lang naman assignment yan, Vincent. Sa susunod, tiyak na matatalo mo na ako. Tahimik si Vincent. Titig na titig siya kay Lana, tapos sa gawa niya, tapos sa gawa ni Lana. Para bang may hinahanap siyang sagot na hindi niya mahanap. Samantalang si Vladimir, nakatayo sa likod, nakikinig sa bawat salita ni Lana. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagtuturo hindi lang sa anak niya, kundi pati na rin sa kanya. Dahilan kung bakit may bumubulong sa kanyang isipan. Tila, alam na ng puso ko kung sinong iibigin. This time, Lana. I don't like losing. Mariing sagot ni Vincent. Ngumiti si Lana at hinaplos ang ulo nito. Walang taong gustong matalo, pero lahat ng taong nagtagumpay dumaan sa pagkatalo. Tandaan mo yan, walang nananalo nang hindi natatalo, Vincent. Nang mga oras na yon, parehong tahimik si Vladimir at Vincent. Dalawang nonchalant, sanay sa tahimik at malamig na mundo. Pero ngayon ay parang mga batang pinapaalalahanan ng isang simpleng janitress kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal.
Nais kong sumali sa competition niyo, Lana. Nais ko ring matuto. Wika ni Vladimir, kaya naman tumango si Lana at ngumiti. Nagtuloy-tuloy nga ang pag-guide ni Lana, hindi lamang sa mga revision sa project, kundi sa mag-ama ngayon lang nakaramdam ng kakaibang pagyakap sa kanilang tahanan. Nabigyan ng sigla ang buong penthouse si Vladimir. Ang dating tahimik na hapagkainan ay unti-unting nagkaroon ng ingay nang may iba't ibang pakulo si Lana para hindi maging boring kapag sila'y kumakain. Sa 4 na buwan na lumipas ay umingay din sa opisina. Pagdating ni Lana sa opisina, ramdam na ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. May mga bulungan, may mga pasimpleng tawa, at may mga sulyap na puno ng chismis na siya ang topic. Siya ba yun? Yung janitress daw na girlfriend ni Sir Vladimir? Tanong ng isang empleyado. Hindi ka pa naniniwala? Narinig ko mismo kay Sir Vincent kahapon na sunduin siya. Tinawag niyang mami si Miss Lana at nasa iisang bubong na lang silang tumitira. Wika pa ng isa. Ha? As in mami? Eh di ba modelo ang totoong ina ni Sir Vincent? Tanong pa ng isa. Baliw? Oo, pero dati yun. Ang alam ko nakapag-asawa na ng bagot kaya iniwan si Sir Vladimir kasi nonchalant at perfectionist. Tingnan mo nga naman, oh. Ano kayong posisyon sa kamang ginawa ng janitress na yan para promoted agad? Natatawan tanong pa ng isa. 4 ang mga nagkukwentuhan. Halos mamutla sila na. Walang katotohanan ng iba sa mga sinasabi nyo. Wala kayong alam kaya manahimik kayo. Malamig na saan ni Lana. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganong klase ng chismis. Pinilit niya maging normal at tumungo sa opisina ni Vladimir. Kinakabahan siya sa mga kumakalat na issue. Natigilan siya na makitang nakatayo si Vladimir. Seryoso nakatingin sa kanila. Inside. Now. Nanginginig sila na habang pumasok. Pagkasara ng pinto, huminga ng malalim si Vladimir. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sinong empleyado dyan sa labas. Wala silang pakialam at alam ko kung sinong punot dulo nito. Napakurap si Lana. Alam mo po? Tumango siya at lumingon sa sofa kung saan nakaupo si Vincent. Walang kamuwang-muwang pero nakangiti. Dad, sinabi ko lang naman na may mami na ako. Sabi ko lang na siya si Mami Lana kasi siya naman talaga nagpapasaya sa akin at masama po ba yun? Like hindi naman po, right? Halos bumagsak ang balikat ni Lana sa bigat ng sitwasyon pero hindi niya mapigilan ang puso sa pagtibok ng napakabilis. Vincent, bulong niya. Pero imbis sa pagalitan, tumikip lang si Vladimir at umupo sa swivel chair niya. Nakita mo ba kung anong kinalabasan ng pinakalat ko? Your words of power. Ngayon, yan ang paniniwalaan ng mga tao dito lalo pat sa atin tumutuloy sila na. Ngayon, tiyak sila nang puputaktihin dyan sa labas. Napayuko si Vincent. Halatang apektado sa malamig na tono ng ama. Pero bago pa siya tuluyang umiyak, lumapit si Lana at hinawakan ng balikat ang bata. Vincent, okay lang. Hindi naman masamang isipin na may mami ka. Pero dapat matutunan mo, hindi lahat ang naiisip mo ay dapat mong sabihin agad. Kasi minsan kahit wala tayong masamang intensyon, nasasaktan ng ibang tao. Tsaka, naisip mo ba si daddy mo? Paano na lang ang reputasyon niya kung sa isang janitress lang siya mapupu? Hindi natuloy nila nang sasabihin nang maunahan siya ni Vladimir. Wala sa akin ang trabaho mo, Lana. Marangal yan. Hindi yan big deal. Ang iniisip ko lang ay baka pag-isipan ka pa ng masasama ng mga empleyado. Wika ni Vladimir. Tahimik ang bata. Pero ramdam nila na ang pagpipigil nito ng luha dahil tila mas iniisip pa ni Vladimir ang kapakanan niya kaysa dito. Tahimik pa rin si Vincent. Nakayuko siya. Ang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang kandungan habang bahagyang nanginginig. Naramdaman nila na ang mabigat na katahimikan kaya dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Pilit na pinapakalma ito. Ngunit sa halip na matahimik, marahan na nagsalita si Vincent, basag ang tinig. Gusto ko lang naman pong ipagmalaki na may mami na ako. Bulong niya, halos hindi na marinig. Napalingon si Vladimir. Pumigat ang dibdib sa narinig. Lahat po kasi nakaklase ko may mami. May nag-aisang uniform nila. May naghahanda ng baon. May gumagawa ng project. Tapos ako, palagi kong sinasabi, wala akong mami at hindi ko kailangan ng ganun kasi mayroon naman akong daddy. Parang akong lagi may butas. Lagi akong kulang. Kaya nang dumating si Miss Lana, nagsimula akong maniwala
Pwede palang may bumuo sa akin. Bulong niya. Napakagatlabi si Lana. Hawak pa rin niya ang balikat ng bata pero hindi niya alam kung paano pipigilan ang pagbagsak ng luha. Hindi ko naman po sinasadya. Gusto ko lang pong malaman ng lahat na masaya ako kasi. Kasi for the first time, may mami na ako. Ayoko pong isipin nila na wala akong karapatang maging buo. Mali po ba yun, Dad? Tanong pa ni Vincent. Ang mag-amang nasa tabi ni Lana, parehas sa may kulang sa mga puso ng dalawa. Samantalang nanahimik si Vladimir, tinitigan niyang anak na tila ngayon lang niya tunay na nakita. Ang anak niyang palaging matatag, palaging walang imik, ay isa palang batang basag at uhaw sa pagmamahal. Lumapit siya sa anak at lumuhod sa harap nito. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Vincent. Hindi, anak. Hindi mali ang gusto mong maging buo. Mahinang tugon ni Vladimir. Pilit pinipigil ang sariling damdamin. Ako may pagkukulang sa'yo. Ako ang nagkulang ng pagmamahal, ng yakap, ng liwanag. Kaya ngayon, gusto kong itanong, paano mo nagawang maging ganito katapang, Vincent? Dumiretso ang tingin ni Vincent sa ama. Dahil kay Miss Lana, siya nagturo sa akin na okay lang palang magmahal. Okay lang na masaktan basta totoo ka lang. Suminghot ang bata. Pero, gusto ko lang malaman, Dad. Gusto mo rin ba si Miss Lana? Kasi gusto ka niya. Tell me, do you like her? Napalingon si Lana. Gulat at hindi handa sa tanong ng bata. Lo! Gulat at tanong ni Lana. Nanigas si Vladimir. Halos hindi siya makagalaw. Dahil kung hindi mo po siya gusto. Pagpapatuloy ni Vincent, nanginginig ang tinig. Ititigil na po ako sa kaibangan ko. Baka po kasi ako lang ang umaasa. Baka po ako lang nag-iisip na pwede pa kayong magmahal ng iba. Nang hindi si Mami. Yung tunay kong Mami. Doon, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Vladimir. Hindi niya maaalala kung kailan huli siyang umiyak. Pero ngayon, hindi na niya mapigilan. Lumapit siya at niyakap si Vincent ang mahigpit. Anak, ang totoo. Natakot ako. Mahinang sabi niya. Natakot akong bigyan ka ng ina na baka hindi mo matanggap. Natakot akong mahalin sila na dahil baka isipin mong pinapalitan niya ang nanay mo. Pero mali ako. Dahil sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang mas nauna nakakita sa kanya bilang ikaw. Abang ako, nakatingin lang sa anino ng nakaraan. Bulong ni Vladimir. Tumingin siya kay Lana at doon niya ito tuluyan nakita ng malinaw. Hindi bilang janitress, kundi bilang tagapag-alaga ng anak niya. Kundi bilang babaeng tinuruan siyang magmahal muli. Mahal kita, Lana. Wika ni Vladimir, diretso, buo at totoo. Hindi dahil gusto ko ng kapalit, kundi dahil ikaw yung tao. Sa katahimikan ko'y sumisigaw. Sa lamig ko ay siya nagdala ng apoy. At sa anak ko, nagbigay ng tahanan. Napaluhod na rin si Lana sa tabi ni Vincent at hindi na niya napigilan ang luha. Lumapit si Vincent sa pagitan nilang dalawa. Niyakap ang ama at si Lana. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa kwartong iyon na hindi kayang palitan ng kahit anong yaman o titulo. Hindi na mahalaga kung janitress si Lana. Hindi na mahalaga kung anong chismis na nasa labas. Dahil sa kwartong yun, may 3 pusong sabay-sabay na natutong magmahal, magpatawad at muling umasa. At doon, sa tahimik na opisina, nagsimula ang isang tahanan. Dapat po pala matagal ko nang pinakalat na kasal kayo para po nagkaaminan na po kayo ng mas maaga. Ani pa ni Vincent kaya natawa si Lana at Vladimir. Mula nang umamin si Vladimir ng damdamin kay Lana, tila ba unti-unting nabubuo ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang tatlo, ang pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin ay naging madali na ang lahat. Sa totoo lang, doon pa lang talaga nagsimula ang kwento ng pag-ibig nila. Hindi pa man opisyal na sila, ramdam na ni Lana ang pagbabago kay Vladimir. Tuwing may tatawag sa kanya, si Vladimir na mismo ang sumasagot sa telepono. Sino to? Bakit mo siya tinatawagan? Tanong ni Vladimir sa isang tawag mula sa isang architect. Nalaman ni Lana lalo ang flaws ni Vladimir na tila palaging natatakot. Vladimir, pinag-uusapan lang namin ang revision na palaging gabi-gabi kanyang kausap, Lana. Anong kailangan niya sa'yo?
Hindi ba alam na lalaki niya na busy ka rin? Putol ni Vladimir sa kanya. Next time, sabi mo huwag din siyang tumawag, lalo kung oras mo na yun para magpahinga. Okay. Mahinang saad ni Lana, kaya napapikit si Vladimir. I'm sorry. Alam ko, naliligaw pa lang ako. Here, Wika nito at ibinaba ang cellphone niya. hindi ko lang mapigilan. Napaungunahan lang ako ng takot na maagaw ka rin sa akin ng iba. Halos malaglag ang panga ni Lana sa gulat. Nang sila ay maghapunan, tahimik lang si Lana. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Pero noong gabing yon, habang nasa hapag silang tatlo, si Vincent, abala sa pagkain ng paborito niya sinigang. Si Lana, tahimik lang na nagsasandok. At si Vladimir, todo titig lang sa kanya, ay doon niya nilakasan ang loob. Vladimir, pagbasag niya sa katahimikan. Masyado kang protective. Okay ka lang? Okay lang namang maging possessive pero pagkatiwalaan mo rin ako. Lumingon si Vincent, kunwari hindi interesado pero sinadyang humigop ng sabaw ng malakas. Seloso si Dad. Bulong nito. Napatingin si Vladimir sa anak tapos kay Lana. Hindi ako seloso. Mariin niyang sagot. Nag-iingat lang ako. Ngumiti si Lana, tahimik na tumango. Pero kapag sobra, hindi na pag-iingat ang tawag doon. Konting tiwala din minsan, okay? Napatingin si Vladimir sa kanya. Paano kung may ibang lalaki na gusto kang agawin sa akin? Wala nga tayong label. Biglang natigilan si Lana. Huli na ang lahat. Exactly. Nakangising sagot ni Vladimir, umiling. Kaya nga, labelan na natin. Nanlaki ang mga mata ni Lana. Ano? Lana, gusto mo ligawan kita. Seryoso ako doon, di ba? Okay, liligawan kita. Pero ngayon pa lang nililinaw ko. Sa akin ka lang. Walang ibang manliligaw. Walang ibang tatawag. Walang ibang lalaki malapit sa'yo. Exclusive courtship. Namumulan sabi ni Vladimir at hindi makatingin sa kanya. Napatingin siya kay Vincent na natawa. Dad, parang business contract yan. Tumango si Vladimir, walang halong biro. Exactly. Napangangas si Lana. Hindi niya alam kung matatawa o matutunaw siya sa harap ng CEO na ngayon parang batang inaangkin siya sa harap ng anak nito. Paano kung gusto ko ring may karapatan? Tanong ni Lana. Pasimpleng hinahamon nito. Gusto mong manigaw din ako? Tanong ni Vladimir. Seryoso pa rin. Hindi. Sagot niya habang napapailing. Gusto ko lang ng kaunting kalayaan at respeto. Hindi mo kailangang maging territorial para lang maramdaman ko na importante ako. Tumingin si Vladimir sa kanya. Tila ba tinamaan sa sinabi. Tumango siya, saglit na natahimik bago nagsalita. Okay, you're right. Pero kung minsan, Lana, natatakot lang ako. Kasi ngayon lang ako nagmahal ulit. At hindi lang basta babae ang pinapasok ko sa buhay ko, kundi ina ng anak ko. Hindi ko kaya mawala ka. Madamdaming wika ni Vladimir. Natahimik si Lana. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Vladimir. Sa likod ng pagiging CEO nito, ng pagiging perfectionist, naroroon ang isang lalaking marunong ding matakot, masaktan at magmahal. Lumapit si Lana sa kanya, kinuha ang kamay nito at marahang pinisila. Vladimir, hindi kita iiwan. Pero kailangan mong matutong pagkatiwalaan ako. Kasi kung hindi, hindi ito magiging pag-ibig. Magiging pag-aakin lang. Kinabukasan sa opisina, pagdating ni Lana sa lounge area, agad siya napansin ng mga empleyado. Ngunit ngayon, hindi na chismis ang gumugulo, kundi curiosity. Sayang yung girlfriend, di ba? Bulong ng isa. Pero bago pa sila makapagpatuloy, dumaan si Vladimir. Sa kanyang presensya pa lang, lahat ay nanahimik. Tumigil siya sa tabi ni Lana at sa harap ng lahat, inabot nito ang isang bouquet na mga sketch papers na ginawang roses. Paper roses literal. Tuloy na ang ligawan. Mahinang sabi ni Vladimir na halos buong floor ang nakarinig. Parang may nahulog na mic sa sahig. 2 buwan na puno ng kilig ang nangyari kay Lana at Vladimir. Nang isang hapon, tahimik ang buong penthouse. Abala sila na sa kusina, naghahanda ng paboritong pasta ni Vincent. Sa gilid ng dining table,
Masaya nakaupo ang bata, tumutulong sa paglalagay ng cheese sa mga plato. Si Vladimir naman, tahimik na nakaupo sa sofa. Hawak ang tablet ngunit panay sulyap kay Lana. Anong tinitignan mo? May kailangan ka sa akin? Tanong ni Lana nang mapansin ang sunod-sunod na tingin ng lalaki. Yung paborito kong tanawin. Bakit masamang tignan ng soon-to-be wife ko? Malamig ngunit matamis ang tugon ni Vladimir. Napairap si Lana. Pero hindi niya napigilang mapangiti. Maaliwalas, masaya, at buo ang gabi. O akala nila. Natigilan lang sila nang may mag-doorbell. Sino yun? Tanong ni Vincent, nakangiting tumayo. I'll get it. Mabilis sa sagot ni Vladimir. Agad na tumungo sa pinto. Pagbukas niya, agad siya natigilan. Nasa harap niya si Mia, ang dating kinakasama, ang modelo at ina ni Vincent. Matangkad, elegante, halatang galing sa biyahe, at may suot na designer sunglasses. Hello, Vladimir. Malamig ngunit kontrolado ang tono nito. Nandito si Vincent? Biglang napansin nila na ang tensyon. Tumigil siya sa paghalo ng sauce at lumapit sa pintuan. Sa oras na nakita niya ang babae, parang may humigop ng hangin mula sa loob ng bahay. Ang tunay na ina ni Vincent, ang ex ni Vladimir, at ang babaeng bumitaw noon sa pamilyang ito ay nasa harapan nila. Ako na lang ang papasok. Sabay tulak ni Mia sa pintuan at walang paalam na pumasok sa loob. Ma'am? Gulat na tanong ni Vincent. Baby! Ngumiti si Mia na para bang close sila ni Vincent at agad yumakap sa anak. Namiss kita sobra. Tahimik lang si Vincent habang nagpapayakap. Ngunit ramdam nila na ang tensyon sa mga mata ng bata. Lumingon si Mia kay Lana at walang pag-aalinlangang sinuri siya mula ulo hanggang paa. So, matalim niyang sabi. Ikaw pala si Miss Lana. Tila ba inalam muna kung sino ang nasa bahay na to bago pumunta dito. Tahimik si Lana. Hindi niya alam kung makikipagkamay ba siya o dapat bang umatras. Ngunit hindi na siya inabutan ng pagkakataon. Ang dami ko narinig tungkol sa'yo. Akalain mo yon. Janitress ka lang dati pero ngayon, look at you, napaliguan na ng pera kahit papasok. Ambisyosa ka dahil tila nais mo pang maging mami ng anak ko. Sabay tawa ni Mia. Wow, interesting art. Parang teleserye. Mia, hindi itong oras para mag-insulto ka. Anong ginagawa mo dito? Sabat ni Vladimir, halatang pinipigilan ng sarili. Vlad, gusto ko nang kunin si Vincent. Nais ko na makasama ang anak ko at kumuha ng sustento mula sa'yo. Umasa pa man din akong magkakabalikan tayo. Malamig na sabi nito. Napatingin sila na kay Vladimir na magsalita. Mula kailan ka naging interesado sa anak ko? Baby pa lang ay iniwan mo na kami. Wala akong kinuhang karapatan sa iyo noon dahil akala ko kaya mong buhayin. But now, I hear things. Itong babae mo ang bumubuhay sa anak ko? Excuse me, hindi ko yan matanggap. Wika ni Mia. Nag-init ang tenga ni Lana. Gusto niyang sumagot, pero pinigilan siya ni Vladimir. Hindi mo pwedeng basta kunin si Vincent. Mariing sabi ni Vladimir. At hindi mo pwedeng bastusin si Lana. Tumas ang kilay ni Mia. So, totoo nga? You're together? Natahimik sila. Hindi pa man sinasagot. Ang katahimikan ay nagsalita para sa kanila. Wow! Sambit ni Mia. Halatang naiinsulto ngunit nakangisi. Pinagpalit mo ako sa janitress / kasambahay mo. Bilib ako sa'yo, Vlad. This is your upgrade? Napakalaki talaga ng problema sa'yo. Baka sa isip na ang tama mo. Vincent, pwede bang takpan mo mga mata mo? Utos nila na sa bata at hinaplos ang pisngi nito. Huwag mo siyang sundin! Sigaw ni Mia pero sinunod pa rin ni Vincent si Lana. Nang mapansing nakapikit na ang mga mata ng bata, ay lumapit sila na kay Mia at malakas itong sinampal. Maiintindihan ko pa kung narito ka kasi nais mong magpakaina kay Vincent. Pero hindi ko nagugusto ng tabas ang dila mo na kailangan mong insultuhin si Vladimir na para bang napakahalaga ng title mo sa buhay niya.
Malamig na saan ni Lana, kaya natigilan si Vladimir na hindi kalaunan ay napangiti. Hindi ito tungkol sa'yo. Sagot ni Vladimir, unti-unti nang nawawala ng pasensya. At hindi lang basta kasambay si Lana. Siyang kasama namin sa bahay, sa buhay, at siyang bumuo sa anak natin. Siyang babaeng pakakasalan ko, Mia. Halata sa mukha ng bata ang pagkalito nang sumigaw si Mia at naisa nang sumugod kay Lana nang humarang sa harapan niya si Vladimir at Vincent na tila ba pinoprotektahan siya. Vincent! Sabay lapit ni Mia. Anak, gusto mo bang sumama kay Mommy? Ma'am, Mahinang bulong ni Vincent. ang totoo po, gusto ko kayong makita. Pero hindi ko kayang iwan si Daddy at si Mami Lana. Napatigil si Mia. Parang sampal ang bawat salita ni Vincent. Wala akong sinasabing iwan pero yung po naramdaman ko. Sagot ni Vincent. Nanginginig ang boses. Lagi kayong wala nun. Tapos ngayon po, papalik kayo. At parang gusto niyo akong kunin. Parang laruan. Lumapit si Lana, dahan-dahan. Vincent, hindi mo kailangang magsalita kung nahihirapan ka. Bulong niya. Pero umiling si Vincent. Gusto ko po magsalita. Kasi dati, palagi akong tahimik. Pero sabi ni Mami Lana, may boses ako. At ngayon, gusto kong gamitin yun. Tumayo siya at hinarap si Mia. Mami, mahal kita. Pero hindi ako pipili. Gusto ko ng mundo kung saan nandyan ka. Pero nandito rin ako. Nandito rin sila. Ayokong mawali kay Daddy at kay Mami Lana. Tahimik si Mia. Sa unang pagkakataon, tila nawala ang kontrol sa mukha niya. Mula sa pagiging matikas, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Tumalikod siya at huminga ng malalim. Pero, hindi ko nais maging talunan. Malamig na saad nito. Pagkatapos ng insidente sa bahay, kumalat ang tsismis sa opisina at publiko tungkol kina Lana at Vladimir. Umalingaw-ngaw ang balita nagkabalikan daw sina Vladimir at Mia, lalo na't lumabas sa mga sweet na litrato nila. Habang si Lana ay abala sa trabaho, napansin niyang unti-unting nagsisimula ng magbago ang treatment sa kanya ng ibang tao. Kasama ng lahat ng tsismis ay ang matinding pang-insulto na si Lana ay kabit lang. Lalong sumabog ang balita na lumabas ang isang viral na interview ni Mia na nag-claim na sila ni Vladimir ay muling nagkabalikan. Nagulat si Lana nang mapanood ito. Ang alam niya lang ay walang katotohanan yon dahil galit na galit si Vladimir sa inilabas ni Mia na kasinungalingan, ngunit masyado na itong pinaniwalaan ng karamihan. Isang gabi, napagod si Lana sa lahat ng kasinungalingan. Pumunta siya sa bar para mag-isa. Pero laking gulat niya nang dumating si Mark, isang architect. Kinabukasan, kumalat ang balitang may ibang lalaki siya na siya naging ugat ng away nila ni Vladimir. Lana, umuwi ka na muna sa inyo. Stress na ako sa project. Huwag mo nang dagdagan pa sakit sa ulo ko. Wika ni Vladimir na nabibigla sa ingay ng mga nangyayari. Wala kang tiwala sa akin? Naniniwala ka niloloko kita katulad ng kumakalat na litrato namin ni Architect Mark? Naiiyak na tanong ni Lana. Napayuko si Vladimir kaya umiyak si Lana na umalis. Lingid sa kaalaman ni Lana na pinoprotektahan lamang siya ni Vladimir kaya mas minabuti nitong paalisin muna ito sa penthouse upang makahinga rin sa bigat na ikinakalat ni Mia. Dad, do something. Saad ni Vincent. Ayokong mawala si Mami Lana. Ako rin naman anak. Pero kailangan niyang umalis dito pansamantala hanggang hindi nalilinaw ang kinalat ni Mia. Ayokong putaktahin siya ng publiko gayong may lumabas sa litrato nila ng isang lalaki. Ayokong pag-isipan siya na masama ng lahat. Saad ni Vladimir at tiniis ang sama ng loob ni Lana sa kanya. He trusts Lana. Mahal niya ang babaeng to. Isang linggo ang lumipas at nagbigay si Vladimir ng public apology, pati na rin ang tamang paglilinaw sa buong publiko at iyon ang pinapanood nila Lana na bumalik sa puder ni Tia Sabel. Sa harap ng mga reporter, humarap si Vladimir at sinabi, Gusto kong ipaliwanag to sa lahat. Kami ni Lana ay nasa isang relasyon. Nagmamahalan kaming dalawa at marami na kaming pinagdaanan. Hindi lang para sa akin kundi pati na rin kay Vincent. Maaring may nakaraan kami ni Mia pero hindi na siya hinaharap ko.
Ang babaeng iniwan ko nung una, hindi ko na siya babalikan pa. Sila nang natagpuan kong tamang pag-ibig at siya nais kong makasama habang buhay. Walang katotohanan ng kumakalat ang litrato nila ng isang lalaki. Nasaktan siya, oo, dahil sa mga masasakit yung komento laban sa kanya. Pero hindi ako lolokohin ng nobya ko. Sila ng babaeng pinili ko. At sino mo maglalabas ng masasakit na panghusga sa kanya, magkikita tayo sa korte, lalong-lalo ka na. Mia. Habang ang publiko ay nagulat sa tapat na pahayag ni Vladimir. Nang maggabi, tahimik sila na sa balkonahin ng bahay ni Tia Isabel. Hinihintay ang kapalaran kung muli ba siyang hahanapin ni Vladimir. Yakap ang lumang sketchpad, ang simula ng lahat. Biglang huminto ang kotse sa harap. Bumaba si Vladimir. Walang salita, lumapit siya at lumuhod. Patawad, Lana. Mahina niya sabi. Hindi ko ginawa yun dahil wala akong tiwala, kundi dahil mahal na mahal kita. Kaya mas pinili kong umalis ka muna pansamantala sa amin. Gusto kong protektahan ka sa mga masasakit na salita, pero ayoko na ng patago. Kanina ipinaglaban na kita sa publiko. At ngayon, gusto kong patunayan na totoo ang lahat ng yun. Inilabas niya ang singsing. Pakasalan mo ko. Tumulo ang luha ni Lana pero ngumiti siya. Napakatagal mo. Kanina pa kitang hinihintay na magpaliwanag, Vladimir. Inangkin mo na talaga ako eh. Girlfriend mo ako, ha? Natawa si Vladimir at dahan-dahan na inilabas ang singsing na gawa sa papel. Natawa si Lana. Oo, Vladimir. Anya. Sa kasal ng totoong singsing, nais ko sana totoong ibigay pero nais ko rin sariwain kung saan tayo nagsimula. Wika ni Vladimir. Tahimik na palakpakan sa likod. Ulan ang nagsilbing basbas ng langit. Mula sa sketchpad, tungo sa walang hanggang pag-ibig. Mahal kita, Vladimir. Bulong ni Lana. Napangiti si Vladimir saka tumango. Then, let's build this world. Your way, my love. Tinanggap niya si Vladimir ng buong puso. Sino mag-aakalang ang isang janitress ang magbubuo ng mundo ng isang nonchalant perfectionist billionaire? Mami, let's go home po! Nakangiting saad na nakasilip sa bintana ng kotse na si Vincent, ang anak nila. Hindi nasusukat sa estado sa buhay ang tunay na pag-ibig. Sa puso ay katapatan nagsisimula ang mundong kayang buuin ng dalawang pusong nagmamahalan. Ito ang natutunan ni na Vladimir at Vincent na ang tunay nilang tahanan ay sila na. Siya naging daan upang matutunan nilang magmahal ng totoo. Sa bawat pahina ng kanilang mga guhit, dama ang lalim ng damdamin. Ang bawat linya may halong alaala at pagmamahal at iyon ang sisimulan nila sa kanilang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the